Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Sa wakas, ito nga ang pinakahihintay ng lahat. Attorney Vic Rodriguez tatakbo bilang isang senador. Dito nga natin makikita ang malaking katanungan. Susuportahan na ba talaga lahat ng taong bayan si Attorney Vic Rodriguez? Matatandaan natin si Attorney Vic Rodriguez ay talagang matapang na isiniwalat nga ang mga kabalbalan ni Kuting ng Norte, Lisas Mags at Tambaloslos sa loob mismo ng Malacanang. Ngayon nga ay talagang panahon na para palitan lahat ng mga pulpolitiko na mga korap sa pamahalaan. Parang sa ganun ay umasenso naman ang bansang Pilipinas. Ngayon nga ay talagang marami nang natutuwa dahil talagang nagkakaroon na ng matitinong mga mambabatas, matitinong tatakbo bilang isang senador para palitan ang mga korap na mga opisyales ng ating pamahalaang bansang Pilipinas. Ngayon nga ay talagang nagpakita at bumuhos ang suporta ng maraming netizen kay Attorney Vic Rodriguez kung sakali talagang matutuloy na tatakbo sa bilang isang senador ay paniguradong araw itong mananalo dahil sa suporta ng ating mamamayang Pilipino. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, payag ba kayo na tumakbo si Attorney Vic Rodriguez at susuportahan ba ninyo ng 100%? Kilala na natin si Attorney Vic na talagang sinusuportahan si VP Sara Duterte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Magandang araw po sa inyong lahat at ako'y napaka masaya ngayon at excited dahil sa wakas at nagkaroon ng panahon at tayo'y napagbigyan ng none other than Attorney Vic Rodriguez. Magandang hapon po sa inyo. Hi, Coach Oli, magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay mo. Thank you for inviting me dito sa iyong channel at magandang hapon sa lahat ng banateros at lahat ng mga sumusubaybay at tagahanga ng grupo ninyo. Ayan, so Attorney, siguro simulan muna natin no. Pero mamaya hihilingin ko po kung pwede makapagtanong ang ating mga viewers sa inyo. No, pero sa ngayon ano pong direksyon at plano ng Maisug? Ang Maisug, Coach Oli, ay tuloy-tuloy lang sa pag-ipot sa buong bansa at yung ating advokasya na No to War. Ating hinihikayat ang ating mga kababayan na makiisa, sumali at lumahok sa ginagawang Leaders Forum at pagkilos ng hakbang ng Maisug upang manawagan sa ating pamahalaan at sa kasalukuyang administrasyon na maging marahan at maghinay-hinay dito sa kanilang foreign policy na sumapi na doon sa interes ng ating banyagang alyadong Estados Unidos. Hindi natin sinasabi na at sila'y pinapangunahan, subalit nakita naman natin that we are no longer safe individually from street crimes. We are no longer safe, our families and our country is no longer safe because nandito tayo sa bingit ng digmaan laban sa China na hindi naman natin interes, hindi natin kagustuhan at hindi dapat humantong sa isang armadong sigalot. Attorney Vic, total nabanggit nyo na po tungkol dito sa US, no? Ano po masasabi ninyo dito sa nangyari kay Trump? At ito po ba ay makakatulong kung sakasakaling mananalo si Trump sa bansang Pilipinas? Pag tiningnan mo yung mga speeches and pronouncement, public pronouncement, pareho ni Pangulong Joe Biden at Pangulong Donald Trump, makikita mo talagang magkalayo. Yung isa itinutulak doon sa conflict with other nations.
Yung isa naman ay tinutulak na makipag-usap kagaya sa Russia, sa China, even North Korea. Yan si Donald Trump. At yung developments sa nalalapit na US election, I think malaking bagay ang maitutulong nito kung mananalo si Pangulong Donald Trump at muling makabalik sa White House, because I think he will diffuse and de-escalate all tensions around the world, not just between Philippines and China, not just between China and Taiwan, even yung namumuong problema riyan sa Ukraine, pati na rin diyan sa Tel Aviv, sa Israel, sa pagitan ng Israel at Hamas. Patungkol dito, no, so makakatulong sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Pero makatulong din kasi meron ako nakikita sa social media na ito'y posible na makatulong na matanggal or mabawasan ng EDCA sa Pilipinas. Automatic yun sa tingin ko, Coach Oli. Pag ang Pangulo ng Estados Unidos ay hindi siya nagsusulong ng digmaan o armadong sigalot, talagang mababawasan yung EDCA sites dito sa Pilipinas. Hindi na nga natin natitiyak kung ilan talaga yung sites na yan. Although publicly they have made a pronouncement na meron daw 9 EDCA sites. Sabi ko nga dito, 9 US military bases. And my attention was fact-check by the fact-checker na sinasabi niya wala raw bases ang US dito sa Pilipinas. Mali. Nandoon na ang mga sundalong Amerikano. Nandoon na yung mga gamit pandigma ng bansang Amerika. Anong tawag mo roon? Doon na sila natutulog, doon na sila lahat ng trabaho nila araw-araw. Sinasabi lang na ito ay ating Philippine military bases. Yes, pero nandoon na yung tropa ng Amerikano. At tapos na yung ginagawa nila mga joint exercises, and yet they're still bringing in tons and tons in terms of weight of military equipment, including arms, including missiles, and probably baka may nuclear warhead na nakapasok sa ating bansa dahil nga walang transparency o pag-aninaw ang kasalukuyang administrasyon na yan din naman ang hinihingi ng TOPS Coalition, yung transparency, accountability, peace and security. Kaya itong na-anticipate nyo ba? Kasi kasama po kayo ni Presidente Bonget na kumakandidato before at sinabi niya kung tama ang aking pagkakaalala ay ayaw niya itong mga EDCA sites na ito. So na-anticipate nyo ba na ito ay makakapasok ngayon sa kabila ng mga pahayag ni Presidente Bonget noon? Nagulat din ako dahil while we will respect kung ano man ang kasunduang pinasok ng pamahalaan in the past, kagaya ng EDCA na yan, na binibigyan silang access sa 4 o 5 military bases lang ng Pilipinas. Subalit ito'y inangat sa Siyam. And then yung ating pulisiya na dapat ay kaibigan tayo ng lahat ng nasyon at kaaway ng wala at magiging mabuting kapitbahay tayo sa ating higante at nuclear armed and powered China, hindi natupad yan . Sinunod natin yung polisiya ng Estados Unidos na kung tawagin sa kanila ay yung pivot to Asia. Muli silang bumabalik sa Asia because they want to be relevant, they still want to be important, and they still want to maintain their dominance in our region. Kahit wala na silang kolonya, wala na silang nasasakupan dito, nagpipilit pa rin sila. Dahil nga, ang usapin lang naman dyan they want to shore up their economy. Ngayon, kung sakali, itong nabanggit nyo dito kay Donald Trump, kung sakaling ito naman ay ilabas natin yung usapin, kunwari hindi siya maging makatulong, nakikita nyo ba na, Attorney Vic, madadagdagan pa itong EDCA sites? Well, pagka hindi si Pangulong Donald Trump ang maging matagumpay sa nalalapit na halalan, pero mukha namang malabo ng matalo pa yan, ay delikado tayo at ititulak talaga tayo. Hindi na lang sa bingit ng digmaan between the Philippines and China. Delikado ang positioning ng US government now dahil itinutulak nila ang buong mundo sa brink ng World War III.
At itong ganitong kalaking kalalang problema, hindi po birong usapin ito. Kaya nga kami sa Hakbang ng Maisog ay umiikot at we are educating our countrymen yung mga totoong issues na dapat hinaharap natin bilang mga Pilipino at dapat pangunahing binibigyang panahon at atensyon ng pamahalaan. Hindi yung ginagawa tayong ayuda nation, hindi yung palagi ang fashion show sa Malacanang, hindi yung palagi ang konsyerto sa Malacanang. Pagtuunan natin ang pansin itong interes ng Amerikano na ginagamit tayong mga Pilipino para makipag-away, makapagdigma sa bansang China. But let me be very clear again, Coach Oli. I have nothing against the Americans per se. Americans are good people. They've helped us in the past. I have a lot of friends. Even us, may mga kaklase tayo na namirmihan na sa Amerika, Coach Oli, di ba? Ang dami ko rin mga kamag-anak, may mga kapatid pa ako dyan. Ang hindi natin gusto at ang tinututulan natin ay yung kanilang maling polisiya na dinadala tayo, itinutulak tayo dito sa bingit ng digmaan laban sa bansang China. Hindi natin interes ito, Coach Oli. Wala tayong kapasidad makipagdigmaan sa bansang China. Wala tayong pag-asang manalo dito sa bansang China pagka umabot ang ating conflict na pwede namang pag-usapan at napapag-usapan pa yan hanggang sa ngayon. Pag yan ay naging armadong sigalot, sigurado, pihado, milyong Pilipino ang mamamatay, isama mo na ang kababaihan at kabataan, napakaraming distraction dito na mangyayari at laganap lalo ang kahirapan at kagutuman. I agree with you, Attorney Vic, no? Kasi kahit naman ako'y maraming kamag-anak dyan sa US, even my sister nandiyan dyan po sa US, no? So hindi po ito against the Americans, pero ito'y patungkol dito sa nagiging kasangkapan tayo at ang balita ko ay libre pa ang kanilang pag-stay dyan. Yung EDCA na yan, hindi nagbabayad sa bansang Pilipinas. Sa makatwid, wala tayong pakinabang dyan, no? Pero itong tanong ko sa inyo, ito ba'y lumalabas na parang artificial problem yung nangyayari sa West Philippine Sea na ikinokonek lang nila na sadyang ginagalit ang China to justify yung pangingialam ng mga Americans, or itong problema sa WPS ay sadya lang talagang i-connect sa mga Duterte para maging black propaganda? Ang aking assessment at pagkakaunawa sa nangyayari sa ngayon, ginagawa lang cover yung mga Dutertes, lalo na si Pangulong Rodrigo Duterte, na di umano ay nakapagmabutihan sa China. Alam mo ninyo, kahit ang Estados Unidos, kasalukuyan, habang ako ini-interview mo, Coach Oli, pilit din naman nilang ginagawang makipagmabutihan sa China. Panay nga bisita ng kanilang matataas na opisyal sa China eh. And they talk about their economy, paano natin pag-usapan yung mga electric vehicles, yung pag-flood di umano ng merkado ng mga electric vehicles, yung battery ng mga EVs and all, yung mga solar panel. Nagpilit silang nakikipagbutihan at nag-uusap tungkol sa paano mapabuti yung kanilang relasyong militar, paano mapalakas ang kanilang diplomatic relations, at paano ang mapalakas din ang kanilang relasyong pangkalakalan. Samantala, habang sila ay nakikipagmaigihan, habang sila ay nakikipagmabutihan, itinutulak nila tayong kung tawagin nila ay equal or brothers dito sa Pilipinas, tinutulak tayo sa bingit ng digmaan laban sa China. Kaya yun ang tinututulan natin personally at sa Hakbang ng Maisog. Ayaw natin ng gera. We say no to war and we are advocating for peace. Peace between the Philippines and China and peace throughout the world. Dahil uulitin ko, war will only bring us unnecessary death, unwarranted destruction, and unimaginable hunger. Gusto ba natin yan? Ngayon nga, Coach Oli,
wala pa tayo sa isang armadong sigalot. Ramdam na ng mga kababayan natin, kahit tayo, ramdam na natin ang hirap ng buhay. And there was this news that I saw just a few hours ago sa Philippine Star, I think, lumabas, na ngayon na pinakanararamdaman ng mga Pilipino ang kahirapan. Ito na ang pinakamataas na rate ng kahirapang nararamdaman ng Pilipino. Ang pinaka-comparison sa kanya ay yung panahon pa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan dito. Wala pang ang gera, hirap na hirap ng Pilipino eh. Papasok ka pa sa gera. Lalo tayong mababaon, ano? Pero pagpaumanhin nyo po, no, Attorney Vic, kasi habang tayo nagdi-discuss ng tungkol sa EDCA at nababasa ko yung mga komentaryo, nauunawaan ko naman kasi ang kanilang galit na, no? Kaya parang gusto ng ating mga kababayang makamove on, no? Kaya pasensya na po, no, kung medyo mali itong tanong na ito. Kaya lang isa po kayo isa sa mga napipisil ko na gusto kong tumakbo bilang senador. At yan din ang mga komentaryo ngayon ng mga viewers ay pwede po ba nating malaman kung ano ang plano, kasi maraming natuwa nung binanggit ni BP Sara yung 3 Duterte na tatakbo. Yan ay nangangahulugan na yung talagang galit na ang tao. At naisasama, lagi pong naididikit yung inyong pangalan tuwing ididiscuss ko po yun dito sa aking channel, yung pagtakbo ng 3 Duterte na maraming natutuwa at madalas kayo nababanggit, Attorney Vic. Coach Oli at mga kababayan, ako honestly, komportable na akong support group lang eh. Subalit naiintindihan ko din yung sinasabi mo, Coach Oli, dito sa iyong programa at sa iba't ibang channels and platform na ako'y naiimbitahan din magsalita sa pag-iikot namin sa Akbang na Maisog. Naririnig ko at nakakausap, maraming nag-iimbita na, maraming nag-i-endorso na, maraming nagsusulong. Subalit ang lagi kong sinasabi, yes, I am considering it now. But give me time and let me discern some more dahil kinakailangan kung tayo ay magdedesisyon na maging bahagi at lumahok sa prosesong yan, yung electoral process na yan, kung sakasakaling tayo tatangkilikin ng sambayan ng Pilipino pagkatapos nating isumite ang ating sarili at magpasuri bilang aplikanteng senador ng ating republika, kinakailangan maging bahagi ako ng solusyon. Hindi ako dapat maging bahagi ng problema kagaya ng nangyayari ngayon. Otherwise, I rather not. Kung magiging bahagi lang ako ng inyong hinagpis, kung magiging bahagi lang ako ng inyong sama ng loob, kung makakadagdag lang ako sa inyong uot, disappointment, sama ng loob, ay di bali na. Kaya andun ako sa puntong yun na pinag-iisipan ko mabuti para kung ano man ang maging aking pasya, ay handa ako physically, emotionally, mentally, spiritually, at ibibigay ko ang aking 101%. Hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, kundi para sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ayan, at least kahit hindi pa naman sure, no, sa binanggit nyo, at least merong aasahan ng taong bayan. Kasi I'm sure maraming natutuwa sa ganyang pahayag ninyo. Ako po, ano, paumanhin lang din dahil talagang dito, katulad actually, dalawa po yan kayo ni dating tinutulak ko hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko, pasensya na. Ikaw, Attorney Vic, tsaka si Mayor Baste. Na sinasabi ko kasi nagpahayag din before si Mayor Baste na parang hindi siya interesado. So tinutulak ko, but itutuloy namin ang pagtulak dito. At sana makonsider nyo, kasi alam naman natin sa isang banda, hawak na ang Kamara eh. Kailangan ng numero sa Senado, especially yung mga katulad nyong abogado na talagang may alam. May balik lang Coach Oli yung checks and balance sa between the executive and legislative. Malaking bagay na yon. Meron lang may paninindigan na mag-fiscalize. Malaking bagay na yun. That's why I said, me personally and with all humility, I'm very comfortable na support group lang ako if Mayor Baste Duterte will
take and hear the clamor of the people for him to run, I'm willing to volunteer at magkampanya sa kanya. At least meron tayong matutulungan isang talaga namang maisog na ipanalo natin at ilagay natin sa Senado. Kung sakasakali lang naman na magdesisyon kayo, doon pa sa partido kasi parang tatatlo pa lang ito eh. Kung sakaling tumuloy ang mga Dutertes, tatlo pa lang, and then siguro possibly si Senator Bongo, si Bato, Tolentino out na eh. Nasa kabilang barbershop na. So, malamang-lamang dito po tayo sa partido ng mga Duterte. Kasama yan sa aking ginagawang pagninilay-nilay, Coach Oli. Of course, I trust President Rodrigo Roa Duterte. He is the chairman of the PDP. But syempre, sa pag-iikot din na hakbang ng maisog, kinakausap ko rin yung mga nag-aanyaya, nagsasabing tutulong, susuporta at kumandidato. Dinadama ko rin yung kanilang pulso. At ako kasi, ang pagkatao ko kasi talaga, Coach Oli, I cannot compromise my independence. While I can work with anyone, kaya lang, hindi ko kayang isuko yung aking independence, lalo na kung ang nasa likod ko ay ang sambayan ng Pilipino. So pinag-iisipan natin yung malaking bahagi yung partido. Dahil paano ka naman iikot at lalo na yung organisado na yung partido mo. But currently, I do not belong to any political party. In many talks that I have given, ang lagi kong sinasabi, ang aking partido ay ang Republika ng Pilipinas. At ako laging aanib sa mamamayang Pilipino sa anumang oras at anumang panahon. Kabagay, hindi naman masyadong issue kung saang partido, no? O pwede ring independent. Wag lang siguro sa Uniteam. Malabo na yon, Coach Jolie. Matagal na yon at wala namang Uniteam na talaga. Wala nang Uniteam talaga. Kasi bumubuo daw sila eh. Parang may 12 na ata ang itong... Well, they have to because they're the party in power at kinakailangan sila makabuo ng full slate, 12. Otherwise, masamang mensahe yun sa electorate kapag 6, 7, 8 ang kandidato lang nila. But it doesn't mean sang-ayon ang higit na nakararaming Pilipino sa binubuo nilang slate o lineup. At ako'y naniniwala, itong eleksyong darating, ibang-iba ito. Dito magkakagulatan sapagkat pagamat nananahimik pa ng kaunti na lang ang sambayan ng Pilipino. Ramdam mo yung kanilang disappointment. Ramdam mo yung kanilang hinanakit. Ramdam mo yung pait at sakit ng kanilang damdamin dahil binigo sila. 2 years na ang administrasyong ito, wala pa rin naipapakita. Etong speaking nitong sa mga Duterte, no, etong si BP Sara may binanggit na designated survivor. At sinasabi ito daw ay hindi maganda. Speaking of yung legal aspect, meron bang nalabag dito si BP Sara na sinabi niya siya ay designated survivor? Masyado lang defensive yung mga pumuna kay Vice President Sara Duterte. At if I think, I do not speak on behalf of the VP Sara, pero bilang aking pananaw, ano lang yun, nasabi lang niya yun, pero they keep on reading too much into the every statement that VP Sara makes. At nakakatawa na sila na lahat na lang pinupuna. Ang punain nila kung paano nila itinatago sa sambayan ng Pilipino yung 800 billion pesos na program funds. Ang punahin nila at ang pag-usapan natin dito sa iyong platform at sa platform pa ng ibang vloggers, yung nilang ginagawang paglilipat ng higit kumulang 90 billion pesos na di umano'y excess funds ng PhilHealth. Nauna na yung first tranche, 20 billion pesos yata. Bawal yan. Hindi pwedeng pakialaman ng national government at hindi pwedeng manduhan ang PhilHealth na ibalik sa National Treasury ang kanilang excess funds. Dahil malinaw doon sa batas ng Universal Healthcare Law na kapag may excess funds ang PhilHealth,
ito ay gagamitin para mapababa yung contribution ng direct as well as the indirect contributors. Ito ay gagamitin upang tumaas yung amount of coverage ng mga sakit na saklaw ng PhilHealth. At ang PhilHealth lang ang may mandato na gamitin mo, gastusin mo yung sobrang pera mo for the benefit of all your members, both direct and indirect contributor. Yung ginawa nilang paglilipat ng pondo ng PhilHealth, pinababalik sa National Treasury dahil mas alam daw ng national government kung paanong tamang gastusin ang pera. Bawal po yun, illegal yan at another form of corruption. Dapat nating labanan mga mamamayang Pilipino. Tama po no yung sa aking 90 billion excess funds at saka 80 billion unprogrammed funds. 800 billion unprogrammed funds. 800 90 billion yung dito sa PhilHealth. So nawawala na ito o nilipat sa national? Ang naililipat pa lang is 20 billion, I think. At meron pang 3 tranches yata na para mabuno nila yung pinagnanasaan nilang 90 billion pesos pera ng PhilHealth na pera nating mga Pilipino, both direct and indirect contributors. Hindi nila pinapaliwanag yan, and this is one of the primary issues na ating kabahagi ng ating TAPS coalition, yung Akbang ng Maisog. We demand for transparency. We demand for accountability. They should not touch the 90 billion pesos excess funds of PhilHealth. Why? Unang-una, illegal po yan. Pangalawa, yung excess funds na yan ay dapat ibabalik for the benefit of all members, of all contributors, direct or indirect. Halimbawa, yung direct contributor, ang contribution niya, Coach Oli, ay 10 piso isang buwan. Dahil meron kang excess 90 billion, ibalik mo sa system ng PhilHealth yan. Baka yung direct contributor from 10 pesos, mapababa mo ng 7 pesos monthly contribution lang. Yan ang purpose ng excess funds ng PhilHealth. Ngayon, kung ang coverage halimbawa ng dialysis ay 5,000, yung excess funds pwedeng gawing 7,000 yan. Kaya may excess funds ang PhilHealth to increase the amount of the sickness coverage. Hindi mo dapat ibalik sa National Treasury yan. Dahil mandato ng PhilHealth gamitin lahat ng pondo for the benefit of all its members. Meaning, for the benefit of the Filipino people, not for the benefit of the current administration and its allies. So delikado yan kasi lalabas dyan. Baka itong kung ibabalik, baka may ito na naman yung sinasabi nila na marami na tayong tagas at maraming commissioner. So very possible ito ay pagmumula ng corruption. Kaya nga ang laging katanungan sa akin dito sa akin channel, wala ba tayong magagawa dyan? Hindi ba yan pwedeng idemanda? Meron yatang pagpupulong na ginawa kanina na nakita ko lang din sa release ng SMNI News na nag-press conference yung mga doktor na they are contemplating on filing a suit against whoever is responsible dito sa pagkalikot na naman ng pondo ng PhilHealth. Paliwanag ko lang, Coach Oli, kasi nabanggit mo yung kulang yung pondo. Alam naman natin, mga kababayan, pipilitin kong pasimplihin ng usapan para lalo ho ninyong maunawaan. Parang sa home economics tayo, sa budgeting sa bahay. Kung 100 pesos lang ang ating allocation monthly to cover for everything, utilities, baon, pamasahe, pagkain, lahat. 100 pesos lang tayo mamumuhay. Bakit? Dati nang kaugalian ng Pilipino yan, di ba? Sinasabi, pagka maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Classic saying yan. Ngayon yung budget ng gobyerno. Imaginein ho ninyo mga kababayan, yung isang buong drum. Isang buong drum o isang balde. Hindi na nga siya puno, sinasalukan pa nila sa ibabaw at sa ilalim binuburiki pa.
talagang kukulangin tayo ng pondo dahil sa likot ng kamay ng mga nasa pamahalaan. Hindi nyo dapat galawin ang pera ng PhilHealth para yan sa benepisyo ng lahat ng members. At lalong dapat kayong magpaliwanag ano yung 800 billion pesos unprogrammed funds. Ano yan? Sino ang dapat managot dyan? Saan gagastusin yan? Paano ang liquidation yan? Paano ang pananagutan ng taong merong karapatang gumastos niyan? Yan ang dapat pinag-uusapan. Dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga kasincere si Atty. Vic Rodriguez sa naking interview neto na talagang desidido na tatakbo is bilang isang senador. Ngayon nga ay ang hinihintay na lamang natin ay meron pang iba na tatakbo bilang isang senador tulad na lamang ni Kong Rodante Marcolata, Atty. Vic Rodriguez at iba pa na talagang may pagmamahal sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.